So ayan mga boss, pagkatapos nga natin gumawa nung nakaraan na selector cable ang may problema na Innova, eto panibago na namang Innova ang nilapit sa atin na tumitirik or namamatayan ng makina. Ayan, nagpalit na ng suction control valve na bago, pero ganun pa rin ang naging problema. Lagi pa rin daw siyang tumitirik. Pero pagka ini-start naman daw mga boss ay umaandar agad. Ayan, fuel injector, na-test na rin yan. Tinisting na rin. Pati nga yung common rail, tinisting na. Pero ganun pa rin mga bossing. So, ang code pala sa scan nito ay P0093 o yung fuel large leak. Ito yung isosolve natin. Ngayon, i-on natin ignition. Ayan, nakalutang naman si check engine. Tapos, start natin kung one click. Tama nga yung sabi ng customer, pag namatay siya, one click na may start. Wala siyang hard starting. Sinisinok. Eto mga boss, ang problema natin dito ay namamatay yung makina. So ito, tulad nung tinuro ko dun sa harapan, ay nagpalit na ng suction. Ayan, nag-check engine bigla, di ba? Pag nag-check engine niya mga boss, kahit anong press mo dito, ayan o, sagad na yung paa mo, pero yung RPM dito, ayan, hanggang 1-1 ka na lang. Ganun siya pag nag-check engine, tapos namamatay. Ngayon, ang scan natin dito ay fuel large leak. So, naibaba na rin yung injector nito para matest kung may mga back leak, mga boss. Pero wala mga boss, walang back leak. Good, maganda yung pressure ng kanyang injector. So yun nga, tinistingan ng fuel rail, common rail na buo. So ganun pa rin, sinaksakan ng bagong brand new suction. So ganun pa rin siya mga bossing, pero wala siyang ibang fault code kundi fuel large leak. So ulit natin, ipapa-scan ulit natin. Ayun, patay na. Hindi natin pinatayan mga bossing ha. Pag in-off mo yan mga boss, ayan, i-off natin ignition. Tapos i-start ulit natin. Yan, one click po yan. Madaling paandarin. Ibig sabihin, walang problema yung fuel injector natin. Kaso mapapansin mo sa kanya may sinok. Tapos, pag pinatay mo ng ganyan yan, ang ganda ulit ng RPM yan. Once na lumabas yung check engine, saka na po yan, hindi mo maire-rev yung accelerator. Hanggang 1 plus ka na lang. Maswerte ka na kung maka 2,000 ka. Ito yung isosolve natin mga boss. So tinistingan ng common rail, bagong suction, ayan o, lumitaw ulit. Tapos binaba na rin yung fuel injector, pero may problema pa rin. So scan muna natin para makita nyo rin. Jam, iscan mo nga. Ayun, namatay na. Namatay na naman, iscan mo nga ulit. Hindi naman lumalambot to, tigas pa rin, no. Ito naman pump nito, hindi lumalambot, matigas pa rin. Ibig sabihin, walang singaw. Hindi nakakawala yung diesel. Sige nga, iyan mo nga ulit. Iscan mo ulit. Tapos ang pag tinignan mo yung related sa kanya, suction valve, tapos yung suction nga. Kasi kadalasan naman talaga, fuel large leak, suction, o injector. Ito, nababa na yung injector, sinubukan na ng bagong suction, common rail, so ganun pa rin. pag lumabas pa yung check engine saka sa Low power na, hindi mo na ma-revolution. So ito, yan ang i-discover natin. may ano yan, di ba? May Strainer. strainer to. Ano ba yan? May motor ba yan dyan? Walang motor yan. Yan yung code ng Innova natin mga boss. Tingnan nyo. P0093. Fuel system leak detected large leak. So yung mga ganyan mga bossing, medyo madugo pong i-troubleshoot, no? So ito, tsatsagain natin.
na mapatino tong Toyota Innova. So P0093, wala siyang ibang kinocode. Yung 1605 wrap idle, yan yung patay pag namamatay siya, tapos ka-cranking mo, kaya lumalabas yung code na yan. Pero yung pinakadahilan yan ay fuel large leak. So okay, sinunod nga namin dito mga boss ay balak naming linisin yung pressure pump at may check na rin yung loob, pati yung strainer ng pressure pump baka madumi. Pero may nakaready akong assembly dito mga boss. Pinahiram tayo ng ating tropa na si Alfred. Thank you pre sa pahiram ng pressure pump. Ayan, may nakaready na rin akong buo niyan. So i-check lang natin yung loob nito mga bossing. Ayan na nga, nahugot na natin yung pressure pump. So gagawin natin dyan, lilinisin natin yung fuel strainer nito. Tapos i-check na rin natin yung loob, sabay linis na rin ng ating pump. Yun ang gagawin natin dyan. Pero kung pag may major talagang problema or may basag sa loob ng pump nito, ay may naka-ready na tayo mga bossing. Kinalas-kalas na nga natin yung pressure pump. Ayan, so ito na yung pinaka-rotor niya mga boss. O pinaka-pump. Ayan, wala naman ako nakitang gas-gas o damage. Pinasunod ko naman dito yung filter. Ayan, sobrang linis din ng filter mga boss, walang kadumi-dumi. So kalas-kalasin na natin lahat yan para malinis na at malinis pagbalik natin para wala na tayong ibang pagdududahan. So sunod natin sa mga ganito, pag wala tayong nakita ng problema yung pressure pump, ay magche-check naman tayo sa electrical nito mga boss. Minsan may ganitong problema na lahat na testing mo na, injector, suction, common rail, at hindi pa rin na tumitino. So wiring naman ang isusunod nating i-check. So hindi na natin papakita yung paglinis mga boss pagka buo to. Pag wala talaga tayong makita rito na basag na mga piston o rotor, ay ibabalik rin natin tong pressure pump na kinakalas-kalas natin ngayon mga bossing. So i-share ko sa inyo kung anong makita natin problema nitong ating pressure pump. Ayan, inikot-ikot ko pa nga yan kung may mga basag ba dyan sa loob. Wala naman tayong makita, kaya lilinisin na lang natin to, sabay ibabalik na natin tong pressure pump mga bossing. Natapos na nga nating linisin, ayan, paanda rin natin mga bossing, tapos observe natin kung ganun pa rin yung problema. So ayan, pressure pump, tingnan natin kung may pagbabago. Dati pag nire-rev, sobrang check engine agad. So subukan muna natin painitin mga boss. Kasi sa pag mainit na siya, saka siya lumalabas, no? Painitin natin kasi sa mainit to lumalabas, problema. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi yan Hindi na natin nilagay yung takip. Namatay na. Ay! Ito, masakit sa ulo to. Namatay na naman. Tapos na nga nating linisin, ayan pa rin yung problema mga boss. So check engine pa rin. So talagang medyo masakit sa ulo yung mga ganitong trouble. Pero meron ulit doon? hindi natin titigilan to. Hindi natin susukuan sa ngayon kasi hanggat kaya natin gawin ay i-check natin kung kaya nating masolve yung problema nito para makapag-share tayo sa inyo kung ano bang nangyayari dito. So lahat na naikot ng fuel system, nalinis, na check. So ganun pa rin. At sa scanner naman natin, so fuel large leak lang talaga yung nilalabas niyang fault code. Pag nag live data tayo mga boss,
So, hindi naman gaano bagsak yung pressure nito. Yung ano natin. Kaya nagtataka kami bakit may fuel hard slip siyang fault code. So, check natin dito, susunod natin sa wiring naman. I-check natin yung mga harness nito, baka may shorted na wire na papunta sa common rail sensor o di kaya papunta sa suction or fuel injector. So, sana madiscover natin mga boss. Nahalata ako pag uminit siya eh, oh. Trouble pa natin ang iba. Ay, wala talaga. Ano na ang susunod nito? Naikot na. Ikot na ng check. Balik mo ulit yung dati. Kung electrical yan, dapat din nawawala. No? Hindi, parang ano siya eh. May halong electrical kasi mahalata mo siya pag unang start okay. Pag malamig. Pag uminit na siya, saka siya nagluluko. Hindi naman fuel injector to kasi kung fuel injector, pag uminit at namatay yung makina, dapat hard starting kung nag-i-stack up yung nozzle tip. So hindi naman madali siyang paandarin. So talagang ang problema nito electrical. May duda ako na electrical ang problema na ito. Okay, balik mo ulit. Dol, may nakita akong ano. Kakaiba. Ito. Kita mo yan. Ayan, balat na wire na yan. Kumaskas yan. Ayan o. Nagsushort yan. Tanggalin mo yan. Balatan mo to. Titignan natin. May shorted yan. Na may problema yan. Ayan o. Kinaskas na wire. Papunta yan dito, Dol. Sa injector driver. Kaskasin. Tanggal ka negative battery. May putol yan. Ayan o. Kaskas na. Ayan o. Kumaskas o. Nabalatan. Siguro ito dati hindi naka-holder to. Kumaskas yan sa likod. Alam mo? Balatan mo ng cutter blade ha. Ayusin natin yung wire na yan. May putol yan. Yan, nag-iinit yan. Oh. Dali to, electrical. Ayan mga boss, kung makikita nyo mga boss. Ayan o. Kumaskas, ayan o. Kabalat yung wire. Ngayon lang namin nakita din talaga. Saka check namin troubleshooting. Ayan o. Kumaskas to. Papunta po yan sa computer box, injector driver. Kinakapos ng kuryente yan. Right, sige. Balat. Hindi natin titigilan to. Buti na lang mga boss, may mga pantis part tayong nahihiraman. Salamat kay Boss Alfred na nagpahiram sa atin ng mga fuel pressure pump, common rail. Yun, sa injector kami na nag-test. Ito, halika. Ito, tanggalin mo to sa holder na to. Ito, pipisilin mo to pag ganun. Tapos balatan mo yung balat na yan para tingnan natin yung wire na yan. Kumaskas yan. Oh. Ayan. Balatan mo yan. Tanggalin mo matik na yan. Ganito yun. Si Mr. Blondie hair. Parang nasunog. Yung kaway bunga sa mais. Si Namulak man lagi. ang tawag ng gupit mo doon? Ha? Ang tawag ng gupit mo? Army cat. Ha? Army cat. Oh, army cat. Army cat. Itong isa, ito. Army cat. Hadlukan sa burikan. Kinewan ni. Army ni. Pero graduate ba? Okay. Tanggalan ng balot. Ayaw, pag ana yun. Opera. Ay sig pangutana. Chamer kay focus ko dire.
Sayo nagbudot si yun sa kuan doon. Oo, siyempre. Nara may premyo. Oo. Sayaw, hindi na siya. Ay, sayo iba. Linumad ba, linumad. Ay, sayaw, Risyan! Hindi ba, para... Ikaw ah. Hindi ko gusto nga mag-lesion. Yan, tabasin mo yan, tabasin mo. Oo, tanggalin mo. Kana ang lang cover ha, dili ang wire ha. Wala. Pasal mo sa mat. Ito. Yan, putin yan. Yan. Baling tignan. Okay ra. Dito. Kalau dikit-dikit betul. Ayo. Oh, itu. Sir. Oh, kailangan pala opera nito, sir eh. Ito, sir, oh, halika. Ayun oh. Ano? Oh. Ay. Kumaskas, ang daming wire. Nakumaskas. Ako maskas. Oo. Ayun oh. Kaya sabi ko na eh, operahan ang kailangan nito. Dali ang problema, sir. Madadali na yan. Oh, siyempre. Huwag mo nang pagputol-putulin lahat at ihinang natin dugtong yan. Bibili tayo ng wire, tapos panghinang. Dumikit. Oo, dumikit yan. Kumaskas yan. Siguro yung ano na yan, sir, hindi nalagay yan dati. Dati, Ano ba pinagawa mo niyan dati, sir? Na nagalaw yung ibabaw. pinagawa ka ba dati dyan? Wala pa akong pinapagawa dyan eh. Hindi pa yan na ano, virgin nga yan. So, ito na. Discovery natin to, sir. Kaya pag umiinit siya, sir, kasi isang hibla na lang na wire ang Oo, mahawak. nag-overheat na Oo, siya. nag-overheat na siya. Oo, kasi nga iisa eh. problema na si sir eh. Ito na nga mga bossing, sa kakatrubol natin, nakita nga natin mga boss, hindi nga tayo nagkamali sa wiring, may problema. Yung dalawang wire mga boss putol, tapos yung iba ay dalawang hibla na lang yung, or isang hibla na lang yung natirang ano, kumakapit sa wire. Nangyayari to mga boss, yung mga gaytong harness na hindi nakakabit sa holder. Ayan, maaari kasing kumaskas yan mga bossing sa makina nyo, sa vibration. Yan, kakaskasin yan hanggat maputol yung inyong mga wire yan. Sana nakapagbigay ako ng share nito sa mga gaytong problema mga boss, no. So sana hindi na rin mangyari at mai-check na rin yung mga Toyota Innova nyo, kahit anong sasakyan mga boss. Pag yung mga harness nyo ay nakalapag lang sa makina tulad nyan, mababalatan po yan dahil sa vibration ng makina, magkakakaskasan po yan. So ingatan po natin. Napaka simpleng problema kung titingnan natin mga boss, pero mahirap po mag-trouble bago mo makita yung mga ganitong problema. Pagkatapos natin gawin to, so titingnan natin kung may improvement yung tama na ba itong pagka-troubleshoot natin, na wire lang naging problema. So ipaparoad test natin, papaanda rin natin ng matagal. Ayan, ipoprove natin kung na-solve na ba natin talaga itong problema nitong Toyota Innova. So mga boss, mamaya natin videohan ha. At mahaba-haba to. Pag binidyohan natin lahat, at least nakita natin dito may problema sa harness. Yan. Oh, ayan. Apat pala ng wire mga bossing. Meron pa rito. Ito nadugtong na natin. Hinang natin. Etong dalawa. Itong blue tsaka yellow. Itong white na isa. Ayan. So, dugtong na lang natin muna. Ayusin muna natin. Mga kala mga boss, no, nakabalot siya. Tapos putol pala yung wire. Papunta sa ano to mga boss, sa fuel rail natin. Fuel rail sensor. Kaya fuel large leak ang ibabato niyang code sa scanner. Ngayon nadugtong na natin. Yan, apat na wire mga bossing. Ito kasi nakabalot na itim na to, dalawa yung laman sa loob. So parehas po putol. So hihinang na lang natin to mga boss. Dito talaga nagka-problema sa ating wiring.
Kaya siya nagche-check engine, may code na P0093. So wiring ang problema. Ayan, baka makapag-share din tayo. Ito mga boss, madalas to kinakaskas tong harness ninyo pagka hindi nakalagay dito sa holder. Pero kanina pag tanggal naman namin ay naka-holder naman siya, so malayo naman siya doon sa makina. Minsan gumaganyan yan eh. Dito kumakaskas yan sa vibration pagka hindi po naka-holder, nakalaylay lang yung wire nyo dito sa ibabaw ng valve cover. So gaganyan yan hanggang sa maputol, hanggang sa kaskasin siya. Ayan, hininang natin yung mga bossing ha. Yung pinutol dugtong natin. Iwas tayo sa loose connection. Ayan, hininang na natin. So yung mga boss, start na natin. Yun, na-discover natin. Wire ang problema. 4 na wire yung putol. So i-observe pa rin natin to kasi yung naputol na wire mga boss ay papunta doon sa common rail sensor, fuel rail sensor. Start! Tao na, tanggal agad. Sigurado na to. Dali na to. Dali na yan, sir? Oo, dali na yan. Pero paandarin pa rin natin ng matagal. Bago ka umalis para sure ball. So ayun mga boss, 30 minutes na ito nakaandar. Ayan. Dati kasi sinisinok-sinok na siya pagka nakaandar ng 10 minutes. Tapos nag-check engine na. Ngayon titignan na natin. Yun, wala na siyang check engine mga bossing. So yun lang talaga ang problema. Tapos dati pag ni-rev mo, wala na, check engine tapos sabay patay. Kung yung nakita nyo kanina. So okay na siya, yung wiring lang talaga ang problema, yung harness doon sa inayos natin. So yun, yung mga ganun mga boss no, nagpa-calibrate na kayo, nag-check na kayo ng fuel injector, pinalitan nyo na ng suction, common rail, subukan nyo ng salpakan ng common rail, tapos ganun pa rin. So isusunod nyo yung yung mga harness, baka katulad din dito sa Innova na ginawa natin na may putol na harness no, papunta doon sa fuel rail sensor, yung harness na yun ng mga dinugtong natin. Ayos, goods. Sir, wala na. Gusto mong i-road test ilabas? Labas, wala na. Labas mo na. Yun lang yun, sigurado na yun. Pero ilabas mo pa rin. I-road test mo pa rin. Sarado natin. Ihataw-hataw mo na yan. Kanina kasi saglit lang, check engine na, tapos patay na siya. Oo, check engine na yun, ngayon wala. Kaya mas maganda pa rin, iikot-ikot mo muna ha. Sige. Ayun, paparoad test natin guys sir, bago natin siya paalisin tuluyan. Nakangiti na oh. Nararamdaman niya na eh. Sige, road test muna sir at tapos
Tingnan natin yung update niya. Ito na yung Innova. Balita, tumirik? Hindi na? Success sir, success. Success? Walang gastos yun sir, oh. Tagpi-tagpi ng wire. Yung cover na lang yun, yung plastic, pakikabit sa ibabaw. Ayos, solve problema ni bossing. Ano? Sa'yo. Patay ka sa akin ngayon. Ang dami kong tinispart dyan. Ilan ko lang sir ah. Sige lang. Ano ko lang. Wala na, goods na. Ayos na. Wala na. Success, cham. Papitsa-pitsa ka na lang dyan ah. Hoy, mamigay ka naman. Okay, yun. Sana nakapag-share ulit tayo sa mga ganong problema mga boss. Dati papatay-patay, check engine. So pinaroon test natin kay sir. May 1 oras din yata. Goods na, goods na. Alright, sana nakapag-share kami dito sa naging problema ng Innova ulit. Walang katapusang Innova. Thank you mga bossing. Problem solved na naman tayo.